Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang gagawin na ating pambalang gawain. Ito po ang pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nangyan ko po kayo tumayo bilang pagbibigay garang salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Nadadalhin po natin mga rangal ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Ralph Blanco. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. God bless you, my beloved preacher, beloved Brother Paul. Tayo po may namahal, magkasang gumalangin. Hallelujah. Opo, dakilan namin ang masalangit, Diyos na mapagpala, Diyos na pinagbubukalan ng aming buhay, Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng mabuting bagay. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, ang hari ng mga hari at Panginoon, mga Panginoon, sa mga bungang panalangin po, may kagalang-galang mahal pastor, and time prophet, kami po ay naglubos na nagpapasalamat sa budget to na balagawain, labos mong pinagpala, aming damang-dama, mahal Panginoon, yung pag-ibig, ang iyong banal presensya, mahal Panginoon, at sa aming pagkikinig yung masalita, mahal Panginoon, patuloy mo igawad sa amin, mahal Panginoon, hallelujah, kapatawaran sa lahat, aming pagkukulang, pagkakasalisin mo at mga dlang, mahal Panginoon, panglubos namin maunawaan, ang iyong mga salita, anoint thy word, Father dear, sa kuway wala, sa ganakin wala pa kung magagawa, ikaw siya mangusap sa lahat ng aming kapatid na mga sa mabaguan and bind the power of darkness, demons of unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating mahal. God bless you po, mga mahal. Amen. Hallelujah. Tayo po ay muli bumabati sa lahat ng mga beloved mothers. Happy Mother's Day. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Una tigit sa lahat, mga minamahal, tayo po ay nagpaabot ng pinamataas na pagpupuri, pagkalwalhati, pagsamba. Sa iyo lamang, pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang dakilaming Diyos, dakilang hari ng mga hari at Panginoon, ng mga Panginoon. We love you so much. Our loving God, our dearest Jesus. And we give all honor to our beloved noble parents in the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kailanman din po natin malilimutan. Praise the Lord. We miss them so much. Our beloved noble pastor, beloved Mama dear, and all the beloved children, our beloved parents in the Lord. We bless that afternoon po. We love you so much more. Loving God bless you more and more. Hallelujah. Hallelujah. At sa lahat ng ating minamahal, mga kapatiran, mula po rito sa ating Central Church, buong Pilipinas at sa buong mundo. Amen. Praise the Lord. At hindi po maminamahal, we celebrate also 34 years. Amen. Maminamahal ng himala ng ating mahal na Panginoon sa naganap na pag-ulan noong year 1992, May 10 mismo, maminamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. It so happened, it was a Mother's Day. Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Talaga naman po, maminamahal, napaka-espesyal mga mothers. Amen. Beloved mothers. Amin na mahal. Napaka-espesyal sa puso ng ating mahal na Panginoon. Kung saan doon pa mismo umulan. Amen. Amin na mahal. El Nino po at that time. Maalala po natin, amin na mahal, 1992. Ito po, amin na mahal, ay almost a year na wala pong ulan. Drought. Grabing problema ng ating bansang Pilipinas, amin na mahal. Palaging ma-brown out. Amin na mahal. Tuyong-tuyo ang lupa. Imagine, mami na mahal, ang bansa natin, mami na mahal, on the average, hindi pa ako nagkamali, 21 typhoons. Every year, mami na mahal. Subalit yung panahon na yan, 1991 to 1992, mami na mahal, walang, yung bagyo nga, yung nagdadala ng ulan eh. Wala, mami na mahal. Terrible po, El Nino po. First time naganap sa ating bansa. For so many years, mami na mahal. At doon po, nag-challenge ang ating kagalang-galang na malapastor. Ang sabi po ng ating kagalang-galang malapastor, the end-time prophet of a loving God, magkaroon tayo ng paligsahan sa Luneta. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Doon sa mga hindi pa sinilang ng mga panahon na yan, mami na mahal, ikwento po namin sa inyo ang dakilang himala. Sapagkat yung mga panahon na yan, mami na mahal, talagang walang makalutas ng problemang to. Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, napakainit po talaga, mami na mahal. Mas mainit pa sa pagkakataong ito. Mainit na ngayon, pero mga panahon na yon, grabe. Parang gusto mo palaging maligo sa sobrang init. How many months? Almost a year. Walang ulan, walang hamog, walang bagyo. Mami na mahal. Doon nag-challenge ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Magkaroon tayo ng paligsahan
competition, kumbaga, doon sa Luneta. Sino man ang makanalangin ng uulan, yun ang nasa katotohanan. Imagine, maminamahal. Ito po ay pinablish, newspaper, sa radyo ina-announce, sa TV ina-announce. Lahat ng mga leader ng reliyon, lahat, maminamahal, sa buong Pilipinas, ina-announce po yan sa TV, radio, and sa dyaryo. Magpuntahan tayo, May 2, 3, and 10. Naka-schedule na po yun, maminamahal. May 2, 3, and 10. Pumunta kayo sa Luneta at doon tayo magkaroon ng isang paligsahan. Kung sino ang tugunin ng mahal na Panginoon para umulan, yun ang nasa katotohanan. Sapagkat grabe ang pasanin ng ating kagalang-galang na mga pastor. Sapat ang matao ay nadaya ng reliyon. Amen. Kami na mahal, nagkanya-kanya ng lakad, katulad ng panahon ni Elijah. Nagkaroon din ng drought sa Israel, 3.5 years. Walang ulan dahil sumamba na sila kay Baal. Sumamba na sila sa Diyos-Diyosan. Iniwanan nila ang kanilang panampalataya sa nag-isang Diyos na buhay, ang ating dakilang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amin na mahal. Kaya nag-challenge si Elijah, mga panahon na yan. Yan po ay hindi natin mabasa buo. 1 Kings chapter 18, basahin niyo po yan, amin na mahal. Diyan po yung challenge ni Elijah. Amin na mahal. Na magkaroon ng paligsahan doon sa Mount Carmel. Kung sino po ang manalangin at uulan, yun, amin na mahal. Ang Diyos na kailang pinaglikuran, yun ang totoo. Amin na mahal. 450 prophets of Baal. Ang kanyang hinahamon noong mga panahon na yun, maminamahal. At sila ay naghandog ng pinatabang baka, nilagay sa dambana. Ang sabi ni Elijah, maminamahal, buhusan ng tubig. So, hindi pa pula siya mga minamahal. Sila muna, mauna na kayo. Grabe, mga minamahal, mauna na kayo. Kayo ang maghain ng mga pinatabang tuba at kung sino ang tugunin ng mahal na Panginoon na manggagaling sa langit ang apoy para pugnawin ang inyong hain, iyon ang totoong Diyos. Ito na, mga minamahal, nandun na po sila, mga 450 prophets of Baal. Hinain na nila yung kanilang hain. Amin na mahal, doon na sila nanalangin. Subalit, walang tumutugon. Bingi ang kanilang Diyos. Walang tumutugon na Diyos. Walang bumababang apoy galing sa langit. Amin na mahal, kaya sabi ni Elijah, baka naman natutulog yung Diyos nyo. Lakasan nyo pa ang sigaw ninyo. Hanggang sa sila po ay nagsayaw-sayaw na doon sa paligid. Amin naman, lahat na ng mga ritual ginawa nila. Walang Diyos na nakikinig sa kanila. Walang bumabagsak na apoy galing sa langit. Baka naman namamasyal pa yung inyong Diyos. Kinukutya sila ni Elijah. Baka namamasyal pa inyong Diyos. Baka busy ang inyong Diyos. Wala talaga, maminamahal, hanggang sa pinagsusugat-sugat na nila ang kanilang katawan, nagdudugo na yung kanilang katawan, walang Diyos na naawa sa kanila. Walang bumaba na apoy galing sa langit para pugnawin ang kanilang hain. Maminamahal, hanggang sa give up, walang nangyari. Kaya, turn naman ni Elijah. Ang sabi ni Elijah, ilagay nyo ang pinatabang baka. Buhusan nyo pa ng tubig. Para talagang walang daya. Amin na mahal. Ang nanalangin na siya sa ating mahal na Panginoon. Na siya ang sinugo ng ating dakilang Diyos. Sa harap pa ng lahat, amin na mahal, nanalangin siya sa ating mahal na Panginoon. Yan po ay nasa 36 up to 39. Amin na mahal. Atin po muna buklatin sa ating banal na kasulatan. 1 Kings chapter 18, 36 up to 39. Ito po yung pangyayari noong kay Elijah. Na si Elijah against 450 false prophets. Subalit ang ating kagalang-galang mahal pastor noong 1992 of May, amin na mahal, thousands
of religious leaders, ang kinakausap ng ating kagalang-galang evangelista, magpunta tayo doon sa Luneta para magkaroon tayo ng paligsahan. Mami na mahal, ating po muna buksan ng 1 Kings chapter 18, verse 36 up to 39. The first book of the Kings, chapter 18, from verse 36 up to verse 39. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah, the prophet, came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Right. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art Hallelujah. the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is the God. Oh, The hallelujah. Lord, He is the God. Amen! Hallelujah! God bless you po sa Tagalog. Kindly. Dito po sa unang hari, Kapitulo 18, versikulo 36 hanggang 39. At nang nangyari sa oras na nagpaghahandog ng alis sa hapon, si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon ng Diyos ni Abraham, na Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw nito na ikaw ay Diyos sa Israel, at ako ang iyong lingkod, at aking ginawa ang lahat na bagay na ito sa iyong salita. Dito po sa 37, Dinggin mo ako, O Panginoon, dinggin mo ako upang matalastas ng bayang ito, na ikaw na Panginoon ay Diyos, ay iyong pinanumbalik ang kanilang puso. Dito po sa 38, nang magkagayon ang apoy ng Panginoon ay nalaglag. Oh, hallelujah! At sinupok ang handog na susunugin, at ang kahoy at ang mga bato at ang mga alabok ay hinimuran ng tubig na nasa hukay. Dito po sa 39, nang makita ng buong bayan, sila nagpatira pa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos, ang Panginoon ay siyang Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Tinugon ng ating dakilang Diyos. Bumagsak ang apoy galing sa langit. Sinupok. Pati lahat ng bato doon, maminamahal, nag-disintegrate sa isang iglap. Kaya ang mga tao naghiyaw. Ang Diyos ni Elijah, siya ang Diyos. Manumbalik na kami. Nagsisi na sila sa kanilang pagsamba kay Baal. Nanumbalik sila sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! At pagkatapos noon, dumating na po yung masaganang ulan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Yung El Nino nila na 3.5 years, natapos. Tinugon ng mahal na Panginoon ang kanyang propeta. Just like our beloved noble pastor noong 1992. He's Elijah. Malachi chapter 4, 5 and 6. Mami na mahal, bago bumalik ang ating mahal na Panginoon, He will send Elijah the prophet. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon kung ano yung ministry ni Elijah before. Ang mga patay na babuhay, ketong gumagaling, lahat ng mga karamdaman pinagaling, lahat mga grabing himala, mami naman, naganap kay Elijah, yun din ang naganap sa ating kagalang-galang malapastor. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po, mami na mahal, noong 1992 na yan, wala pong tumugon. Mabuti pa nung mga panahon ni Elijah eh. Amen? Tumugon yung mga prophets ni Baal. Subalit nung panahon na nag-challenge ang ating kagalang-galang balista, May 2, 3, and 10, walang dumating. Anong ibig sabihin, mami na mahal? Takot sila na baka hindi sila tugunin ng mahal na Panginoon. So dumating ang May 3. May 2, walang nag-accept ng challenge. May 3, wala pa rin nag-accept ng challenge. Tapos ang daming pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ang daming dumalo ng mga kababayan natin. Amen! Sa krusadang yan, mami na mahal, ang daming pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Nung dumating ang May 3, ang sabi ng ating kagalang-galang malapastor, bagaman walang tumanggap ng aking hamon, bumalik kayo sa May 10 at magsawa tayo sa ulan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Very challenging. Ano po, maminamahal? Talagang mayroon pang isang kolumnista, katulad ng sinabi ating beloved Doc kanina, maminamahal, isang kolumnista sa Bulletin Today. Sikat na kolumnista. Sumulat. Kailanman hindi umulan ng May 10. Sa history ng Pilipinas, walang ulan ng May 10. Kaya, imposible. Imposibleng umulan ng May 10. Sapagkat, at talagang ni-research pa niya, amin na mahal, subalit, yung sinabi ng propeta, kung hindi umulan, ako ang paulanan niyo ng bala. Imagine, mami na mahal, in public po yan. Amin na mahal, call me a false prophet kung hindi malutas. Ang El Nino ito sa May 10. Kaya nakaabang. Yung isa pa nga doon, si Major Nagit, mga minamahal eh. Ha? Katabi, ang isang kapatiran din, mami na mahal, na masisib, kasi noon ding time na yung first time din lang dumalo, katabi si Major Nagit. Dahil si Major Nagit ay nakahanda na po magpaulan ng kanyang bala. Mami na mahal, nakahanda niya yung kanyang baril. Noong panahon na yan, nandoon po siya sa harapan para amin na gawin ang sinabi nating kagalang-galang malapastor na kapag hindi umulan, ako ang paulan ninyo ng bala. Amin na mahal. Subalit, tignan niyo po ang himala ng ating mahal na Panginoon. Between 2 or 3 o'clock in the afternoon and 4 o'clock, mami na mahal, kumakanta ang choir nun. Nung tumayo ang ating kagalang-galang mahal pastor, nagdilim ang kalangitan. Kumikidlat, kumukulog. At maya-maya, bumagsak ang napakalakas na ulan. Palapangan po natin ating mahal na Panginoon. Tapos ang El Nino. Grabe, mami na mahal. Nung panahon na yan, grabe ang moving ng Holy Spirit. Parang ang lalaki ng patak ng ulan, parang nanggigigil. Amin naman na first time lang umulan mga panahon na yan. At mayroon pa tayong isang kapatiran na convert din mga panahon na yan, mami na mahal. Sila po ay nagtutulak ng alam nyo na po yung ating mga vendors. Mga kababayan nating mga vendors, kapag sila po ay nakarinig na mayroong malaking gathering sa Luneta, magdadala na po sila ng mga kariton nila ng mga paninda. Halos hindi makausad yung kanyang kariton dahil bumabaha na doon sa Dewey Boulevard. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sabi ba naman ng isang false prophet din, ay, ako naniniwalang umulan. Hindi raw umulan. Sabi niya talagang, kami po ay talagang natatawa ng mga panahon na yan dahil sabi ba naman hindi naman umulan Ambon lang. Ano ba yung ambon? Ulan din yun Pero hindi ambon, mami na mahal, dahil bumabaha nga doon sa Dewey Boulevard. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kahit sa anong panahon, kahit kailan talaga mayroong mga detractors, amin na mahal. Pero kailangan din po natin yan. Amen? Sapagkat habang inuusig po tayo, lalo namang pumapailan lang ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Lalong nakikilala. Amen? Hallelujah! Kapag walang kontrabida, walang bida. Saan ka makakita ng kwento, mami na mahal? Hindi po yan papatok, kumaga, sa takilya. Pag ang kwento walang kontrabida, kailangan talaga may bida. May kontrabida. Para makita, yung talagang may bida. Amen? Sino ang bida? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Palaging panalo! Amen! Hallelujah! Yung panahon na yung mami na mahal, Mother's Day, pinaulan ng ating dakilang Diyos. Oh, hallelujah! Glory to God. Amin na mahal. Let's stand back. The hands of time, amin na mahal. Let's journey back in time. Drought din. Noong isang mother sa Israel ay nag-migrate sa land of Moab. Amen? Drought din. Talagang mami na mahal, kapag may problema, mayroong aasan tayong himala ng ating mahal na Panginoon, di pa ba? Kaya wag po kayong mainis o mabagot kapag may mga problema. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat kapag may problema, mayroong lulutasin. Pag walang problema, walang lulutasin ng ating mahal na Panginoon.
Walang challenge. Amen? Bisa nababagot tayo, bakit nagkaroon ng ganitong problema sa aking buhay? Amin na mahal, huwag ka na magtanong. Ang sabihin mo kaagad-agad, mayroong gagawin ng ating mahal na Panginoon na dakilang bagay muli. Hallelujah! Drought, noong mga panahon na yan, nag-migrate si Naomi. Naomi sa Tagalog. Si Naomi, amin naman, dala-dala yung kanyang dalawang anak. Nag-migrate sila sa Moab. Pagdating sa Moab, talagang drought sa bayan ng Israel Kinakailangan maghanap sila na kung saan sila po ay makakakain at mabubuhay yung kanyang pamilya. So, naglakbay sila puntang Moab. Sa isang lugar ng mga pagano. Sumasamba sa mga Diyos-Diyos. At nakapag-asawa yung kanyang mga anak ng mga pagan. Amin na mahal. Yung isa si Oprah, ang napangasawa, pagano, from Moabite, at yung isa naman si Ruth. Amin na mahal. At nung mabalitaan ni Naomi na wala ng drought sa Israel, siyempre babalik na, di ba ba? Amin na mahal. Babalik na ako sa aking bayan, tapos na ang drought. Pero grabe, bago nangyari yun, mami na mahal, ay napakasaklap na naging kanyang buhay. Napakasaklap ng pagsubok na naganap sa kanyang buhay. Ang kanyang minamahal na dalawang anak, doon na namatay sa land of Moab. Mami na mahal. Kaya siya po ay talaga nagluluksa. Ang naiwan na lang sa kanya, yung kanyang daughters-in-law, si Oprah at saka si Ruth. Subalit, mami na mahal, nung siya po ay pauwi na, iiwanan ko na kayo, mga anak. Ako'y uuwi na sa aking bayan. Malungkot man ang aking puso, naiwanan ko kayo. Wala akong magagawa. Kailangan bumalik na ako sa aking bayan. Iwanan ko na kayo. Sa inyong pamilya, sa iyong kultura, sa inyong pagsamba, iiwanan ko na kayo. At ako'y uuwi na sa aming tahanan. Napakalungkot ng buhay. Subalit nung siya pa uwi, mami na mahal, ang kanyang anak, daughter-in-law, na si Ruth, ayaw humiwalay sa kanya. Ayaw humiwalay. May nakita siya sa buhay ng kanyang beloved mother-in-law. Mami na mahal, na kung saan, ano pong sabi niya, mami na mahal, inusal niya ang mga kadagang ito. In Ruth chapter 1 verse 16. Mami na mahal, ayaw siyang iwanan. Huwag! Huwag mo akong pigilin na sumama sa iyo. Samantalang si Oprah ay talagang humiwalay na. Umuwi na siya sa kanyang mga tunay na mga mahal sa buhay. Ano ang nakita ni Ruth? Ano ang nakita niya sa buhay ng kanyang mother-in-law? Basahin po natin, mami na mahal, Ruth chapter 1 verse 16. In the book of Ruth, chapter 1, verse 16, and Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God. Oh, hallelujah, hallelujah. Sa Tagalog ating basahin. Dito po sa aklat ng ni Ruth, Kapitulo 1, ang talatay 16. At sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan, at bumalik na humiwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka pumaroon ay paruroon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! May nakitang natatanging katangian ang kanyang daughter-in-law sa kanya. Kung bakit ayaw humiwalay. Nakita niya ang ilaw ng ating mahal na Panginoon. Nakita niya ang buka ng Espiritu Santo. Amen. Mami na mahal. Kaya siya po ay ayaw humiwalay. Ang Diyos mo, ang aking maging Diyos. Ang bayan mo, aking maging bayan. Mami na mahal, sa panahon ito, ating beloved Mama Dear, naging Naomi sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba, mami na mahal?
Si Ruth, iniwanan niya ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Iniwanan niya ang kanyang pamilya. Iniwanan niya ang kanyang buhay makasalanan. At siya po ay sumiping na sa kanyang mahal na mother-in-law para maglingkod sa buhay ng Diyos. Anong naganap nung tayo po ay nakakilala sa ating mahal sa magitan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? Nakita po natin ang ilaw sa ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Iniwanan po natin ating makasalang buhay. Niyakap natin ang katuruan. Niyakap natin ang Ebanghelyo. Totoong Ebanghelyo ng kaligtasan. Nagbago ang ating buhay. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Yun ang naganap. At sa pagkakataong yan, mga minamahal, ano ang nakita? Mga minamahal is Proverbs chapter 31, 10 up to 31. Ito ang nakita niya. Na hindi niya nakita sa kanyang paglilingkod, sa kanyang reliyon. Ito ang kanyang nakita, mga minamahal, the fruit of the Spirit. At pagkatapos ang Proverbs 31, 10 to 31, Galatians chapter 5, 22 and 23. Mga minamahal. The book of Proverbs chapter 10, Proverbs chapter 31, from verse 10 up to verse 31. Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Hallelujah, hallelujah. The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good, and not evil all the days of her life. She seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands. She is like the merchant's ships. She bringeth her food from afar. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. She considereth a field, and buyeth it. With the fruit of her hands she planteth a vineyard. She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms. She perceiveth that her merchandise is good. Her candle goeth not out by night. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. She stretcheth out her hand to the poor, yea, she reacheth forth her hands to the needy. She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. She maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. The book of Galatians chapter 5, 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Amen. Praise the Lord. Hindi na po natin mabasa sa Tagalog. Napakahaba po ng Proverbs, maminamahal. Sa Galatians 5:22 na lang po and 23 ang Tagalog. Maminamahal. To make it short, maminamahal, nakita sa kanya ang bunga ng Espiritu Santo. Amen. Sa buhay ng kanyang beloved mother-in-law. Kaya nakita niya, kakaiba to. Sa amin walang dito, ganito sa reliyon. Puro galit, puro maminamahal, lahat na mga negativity nandoon sa kanilang reliyon. Subalit kakaiba nakita sa kanyang mother-in-law, napakapayapa ng buhay. Kahit nandoon sa mga pagluluksa, sa kahirapan, nandoon pa rin ang pinipilit niya na makapaglingkod, makapagpuri sa ating mahal na Panginoon. Maminamahal, sinisigap niya lahat ng bagay para mabuhay ang kanyang pamilya. Nanggaling sa ating mahal na Panginoon ang kalakasan, maminamahal. Hallelujah. Hindi po siya, minamahal, nawalan ng pananampalataya o na-discourage o sumama na lamang po, minamahal, sa kanilang lugar na kung saan nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, iwanan ng kanyang pananampalataya sapat napakasakit na nangyari sa kanyang buhay na pinanawan sa kanyang dalawang anak. Subalit ito'y pagsubok, tinanggap niya ng maluwag. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi niya iniwan ang kanyang pananampalataya. Nagpupuri pa rin sa ating mahal na Panginoon. Si Naomi. Nakita yun ng kanyang daughter-in-law na si Ruth. Kaya sabi niya, nakita ko sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Huwag mo akong pabayaan na hindi sumama sa iyo. Huwag mo akong pigilan. Kaya sinama siya. Mami na mahal, Galatians chapter 5, verse 22 and 23.
Mga taga-Galatia, Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23. Dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laman sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Alapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nasumpungan mo ang ating mahal na Panginoon, pupunuin ka ng bunga ng Espiritu Santo. May dumating man sa iyong mga pagsubok, may higpit sa pagsubok, maminamahal, huwag mong bitawan ang iyong panampalataya. Ikaw ay nasa katotohanan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sigurado ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Kunting na lamang, sabi ng ating kagalang-galang magulang sa ating mahal na Panginoon. Malapit na po tayo sa finish line. Mag-rapture na anytime. Iiwanan na po natin lahat ng ating mga problema. Habang tayo po narito pa, may sulong, patuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating buhay na Diyos. Hallelujah. Sinama niya ang kanyang daughter-in-law sa Israel. At, maminamahal, napabalita. Maminamahal, napabalita sa kanilang lugar. Bagaman ang sabi niya, bini-welcome siya ng kanyang kababayan. Oh, welcome, salamat, nakarating ka na uli sa ating bayan. Subalit, mapait ang kanyang kwento. Wala na aking mga anak. Subalit, maminamahal, kasama niya si Ruth. Na kung saan, napabalita, maminamahal, na she was a virtuous woman. Tinularan niya ang yapak ng kanyang mother-in-law. Sinunod din niya kung ano ang ginagawa ng kanyang mother-in-law. Kung anong yapak ng kanyang mother-in-law, ginawa niya. Kaya napabalita sa buong Israel, napaka-virtuous naman ng iyong mother, yung daughter-in-law. Pagano siya. Pero nakumberte sa atin, sa tunay na Diyos na buhay. Maminamahal, nung mapabalita, eto na maminamahal, ang magandang balita. Yung kanilang isa palang kamag-anak ni Naomi, na si Boaz, isang napakayamang tao, subalit matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nabalitaan niya, at siya po ay hinipo ng mahal na Panginoon, napakasalan si Ruth. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pinagpala ka lang buhay! Nahango na sila sa kahirapan. At mula sa kanilang angkan, maminamahal, isinilang si Jesse, na papa ni David. Amen? Praise the Lord. Mula sa kanilang angkan, doon din sumibol ang ating dakilang tagapagligtas na mahal na Panginoong Jesus. Palapakan po natin ating buhay na Diyos. Kamay na mahal, pinipili ng ating mahal na Panginoon ang pinagmulan ng kanyang lahi mula sa matutuwid na mga tao. Kaya huwag po nating maliitin kahit sino man maminamahal. Basta yan ay totoong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, darating ang panahon, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, hindi kailanman malilimutan ng ating mahal na Panginoon. Ibubuhos niya ang kanyang pagpapala sa iyo. Hallelujah, na ikaw na hindi tumalikod sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Nagpatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Come what may. At yan ang buhay ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Kagalang-galang bulod. All may the family, maminamahal, na natiling naglilingkod. Kaya tayo po dito na natiling matibay ang ating panampalataya. Sigurado ng langit, buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya habang tayo po may namahal, ay tumatayo. Praise the Lord. Hallelujah. Binibigay ko na po pong panahon sa aking my beloved co-preacher, beloved Dame Preacher Louis Angeles for our altar call. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.